end of November. Dito po matutunghayan natin mga iba't ibang mga tao na nakausap ang Panginoong Jesus face to face. And here, these ancient encounters ay magtuturo po sa atin sino ang Panginoon at kung paano po tayo hahawakan natin ang mga problema natin. No? Maaring ang Panginoon lumakad dito sa lupa for 2,000 since 2,000 years ago. And mga kapatid, ang kanya pong mga sinabi ay napapanahon pa rin. Alis the mic. Ay napapanahon pa rin ang sinabi po ng ating Panginoon. At mga kapatid, time nagbabago, subalit ang kondisyon ng puso ng tao ay hindi. And here we will see, pare-pareho pa rin ang ating mga hopes, ang ating fears, ang ating dreams, ang ating pong mga problema. And next Sunday, Pastor Dan will talk about 3 men who met Jesus on His way to Jerusalem. At iba't ibang mga excuse ang kanilang sinabi na hindi sila makasunod sa ating Panginoon. Last Sunday of November ay pag-usapan po natin ng isang expert of the law, a lawyer, who asked Jesus a question na gusto niyang utakan. He wanted to trick Jesus. And Jesus answered him, alam na alam po natin, the parable of the Good Samaritan. At ngayon po ay pag-aaralan po natin a desperate father whose son is dying. No? May sakit at naghihingalo na ang kanyang anak. Kayo po ba, are you in a desperate situation right now? Are you in difficult circumstances na dumating po kayo ngayon dito, tila you want to give up? Hirap na hirap tayo. Naalala ko po ang isang tao. Nagpunta po siya sa parmasya. Nagmamadali. Sabi niya, bigyan mo ako ng pinakamabisang gamot sa sinok. Sabi niya, bilis. Yung pharmacist rin natatalanta. Sabi niya, bigyan mo yung pinakamabisa. Tinignan siya ng pharmacist, sinampal. Sabi niya, ba't mo ako sinampal? O, di ba yung pinakamabisang gamot ang gusto mo? Ayan, wala ka ng sinok. Sabi ng mama, hindi naman ako yung sinisinok, yung asawa ko. Ayun, hirap na hirap. Mga kapatid, there will be times in our life kung kailan hirap na hirap tayo, tapos yung tinatakbuhan natin, lalo pa tayong napapalubog. But I hope, as we study this lesson, ay makita po natin, ma-apply po natin kung paano natin i-handle when we are in desperate circumstances. Tayo po'y manalangin. Our loving Father, we come to you in the name of Jesus and we thank you for this wonderful morning. We thank you, Lord, for your great love for us. We thank you. We know, Lord, na dinala mo kami dito for a reason, for a purpose. And as, Lord, we listen to the message, I pray, gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso upang sa ganoon. Kapag ito po ay naitanim sa amin, ito po ay lumago. And when we go out, Lord, we'll apply this in our daily lives. We will be transformed by your word. Empower me. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Doon po sa istorya na atin pong binasa, isang Roman official, isa pong nobleman, ay siya po'y mayaman, makapangyarihan, at alam po natin at sinabi doon, naghihingalo ang kanyang anak. Nang marinig niya ang Panginoong Jesus, na si Jesus ay nasa Cana. Alam niyo po, sa Cana, doon po ginawa yung unang himala when he turned water into wine. And so, dumating po sa kanya yung balita, and immediately, iniwan niya po ang kanya pong anak. At nang matagpuan niya ang Panginoong Jesus, alam niyo po, from Capernaum to Cana ay 35 kilometers. At ang sabi po nila noon, ito daw po ay 8 oras na lakad. It is an 8-hour trip. At pagdating niya, nakatagpuan niya ang Panginoon, nagmakaawa siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, please, halika, sumama ka sa akin at pagalingin mo ang aking anak. Sabi ng Panginoon, go. Go, your son will live. At naniwala siya, and habang siya po ay naglalakad, so
Paabot siya the next day, naglalakad siya, nakasalubong niya ang kanyang mga servants. They were all happy. Why? Dahil gumaling ang kanyang anak. And here, because of that miracle, he and his household got saved. Sila po ay naligtas. Alam niyo po, ang greatest fear ng bawat magulang na ang kanilang anak, by accident, by illness, or some other things, ay maunang mamatay kesa sa magulang. Yan ang greatest fear. It's very unnatural. Having to bury your child is a tragedy that we, parents, silently pray that we will never have to endure. But it happens. Alam niyo po sa Biblia, ang unang recorded death ay hindi ng isang magulang, kundi ng isang anak. Kilala niyo po ang unang namatay? Si Cain, pinatay niya si Abel. Yun ang first. So this man, he was in the point, ang ano po niya ay critical ang moment na yon for him. And so, mga kapatid, nagmadali siya. He wanted to see how the Lord will work in his life. And our text, ito nga po, a very important person had an interesting conversation with Jesus, and it resulted in an incredible miracle. Hindi isang tsamba, hindi pagkakataon, hindi swerte. Okay? Ito po, mga kapatid, ay yung himala, si Jesus, hindi niya nakita yung may sakit. Yung may sakit, hindi niya nakita si Jesus. Kung merong long distance call, kung merong long distance love affair, ito po, a long distance miracle. And John recorded this for our benefit. Alam niyo po, makita po natin dito how faith grows in desperate circumstances. Paano lumalago ang ating pananampalataya kahit wala ng kapag-apag-asa sa ating buhay, kahit wala ng tila lunas sa atin pong dinadanas. Ito po, mga kapatid, I hope we'll see how faith, is supposed to work at titignan natin 4 stages of faith. How faith works, how faith is supposed to work, mahina ho yata yung hindi natin makita. Una, man has a problem. Okay? And then, man brings his problem to Jesus. Then Jesus makes a promise. Then man takes Jesus at his word. Panglima, Jesus comes through. And then the man shares his testimony to others. So let us begin. Using those 6 movements, we see 4 stages of faith. How faith grew dito po sa tao na tila wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Una, in verses 46 to 49. Now, in verse 46, doon natin makikita man has a problem. And sabi po doon, once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. Brothers and sisters in Christ, faith always begins in a crisis. Kapag ang bawat isa sa atin ay nananagana at puno ng salapi ang ating bulsa, madaling makalimot sa Diyos. Subalit, kung tayo po ay nasa isang sitwasyon na tila napakadilim ng lahat, doon po tayo magsisimula na tumingala sa langit at humingi ng tulong. Doon po tayo nagsisimula na luluhod at iiyak sa Kanya, Lord, maawa ka. Doon po dumarating. Remember, this person, mayaman, makapangyarihan, may impluwensya. In his own corner of the world, he wielded authority. Ang lahat ng kanyang sinasabi, sinusunod. Ang lahat ng kanyang pinagagawa, ginagawa. At siya'y sanay na ang mga tao ang may problema na lumalapit sa kanya. Subalit, ito po mga kapatid, sabi doon, desperate. Wala nang, pag tinitignan niya yung kanyang anak, nothing na magagawa niya. The rich and the poor, mayaman at mahirap, hindi exempted pagdating sa troubles, problems of life. Behind every smiling face is the story of sadness and heartaches. Money, power, worldly success can gain you so much things in this life, but they avail nothing
when it comes to the realm of the Spirit. Walang magagawa po at alam at nakita po natin. So this man, habang tinitignan niya yung kanyang anak, mataas ang lagnat. Hindi po sinabi ko ng sakit, kung na-dengue, wala. Hindi natin alam. Basta tumataas ang kanyang lagnat at naghihingalo. Think, if you are the father or the mother, itong anak mo naghihingalo and you can't do anything. You have the money. You can bring him doon sa pinakamagandang ospital pero walang mangyayari. And I'm sure kung merong magagaling na doktor, dinala niya na doon. But they told him, hopeless. Every time that his son would say, Pa, giniginaw po ako. Yakapin niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Hinang-hina na po ako. Ano po ang mararamdaman niyo? And I'm sure, ganyan nga, nung maliliit pa si Thea, nung maliliit pa si Miko, magsipon lang sila, hindi na mapakali si Ining eh. May-ari na ng butika that time. Hindi na niya alam gagawin. Ito pa, na tumataas ang lagnat, naghihingalo ang kanyang anak. Brothers and sisters in Christ, little did he know, napakalit, wala sa kanyang hinagap, na ang dinadanas ng kanyang anak ay isang anghel. Isang anghel na nagmaskara. An angel in disguise. Nagmaskara ng isang illness na hindi magagamot. Why? Kung hindi po dahil sa sakit ng kanyang anak, hindi niya matatagpuan at hindi niya makikilala ang Panginoong Jesus. Our God uses the trials, the tests, the turmoils of life to get our attention and so that we can focus on Him. And this illness of His Son, mga kapatid, nakuha ng Diyos ang hindi niya mahating atensyon. Nakatutok lamang siya. I want to see Christ. Yun ang kanyang maaring nasa kanyang kalooban. Sabi po ni A.W. Pink, it is well when trouble leads a man to God instead of away from God. Affliction is one of God's medicines. Sabi ni C.S. Lewis, God speaks to us in our health. But He shouts to us in our pain. Alam niyo po, ang megaphone ng Diyos para tawagin ang inyong pansin kapag dumating yung pain, yung suffering in our life. And then, makikita mo siya. Doon yung time na darating, mga kapatid. And so, man has a problem. And then man brings his problem to Jesus. Sabi po sa verse 47, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to Him. Let's stop there. No? Alam niyo po, ang Panginoong Hesus at itong time na yon, yung time na yon, ay kilala na siya sa rehiyon ng Galilea. At siya'y kilala as a miracle worker. Naghihimala, nagpapagaling ng mga may sakit, ng pilay, and everything. Yun ang kanyang ministry. At ito pong power ng Panginoon ay nakarating sa Capernaum. Again, 35 kilometers. Doon sa fishing village. It's a fishing village. At ito pong taong ito, he heard, no? At siya'y dali-dali na nagpunta doon sa Panginoon. Ang plano niya very simple. Kapag natagpuan niya ang Panginoon, Lord, sama ka sa bahay namin. May sakit ang aking anak. Please, malapit na siyang mamatay. So simple ang kanyang plano. Now, take note, wala po siyang malalim na pagkakilala sa Panginoon. Kung bibigyan ni Pastor Dan at ni Pastor Ding ng test ng mga pastor, Pastor Felix at Pastor Joel ng test, ito pong taong ito, sa 1 to 10, sa theology, 1 lang ang ma-score niya. Bakit may score na 1? Dahil alam lang niya si Jesus, a miracle worker, a healer. Pero alam niya mga kapatid, he never met Jesus. Hindi pa niya nakakausap si Jesus. Isa lang, the reputation of Jesus. Yun ang pinanghawakan niya. That was enough for him. Napakalaki po ng risk for him na iwanan niya ang kanyang anak. Paano kung hindi siya kinausap ng Panginoong Jesus? Kung pag-alis niya, namatay ang kanyang anak. It was very hard for him. It was very hard for this man. Hindi niya basta iiwan ang kanyang anak for any other reason. Pero iniwan niya in a desperate hope. Umaasa siya that his son might be healed.
Alam niyo, mga kapatid, ganun nagsisimula ang pananampalataya. We don't know. He doesn't know kung ano ang mangyayari, but he still goes out of his house. And that's what faith is. Faith is about, mga kapatid, it doesn't know about the future, but it steps out anyway. That's what faith is. No? And then, sabi niya po dun sa verse, and so he begged him to come and heal his son. Nagmakaawa po siya. The best prayer is born out of desperation. And you know what? Only needy people pray. Ang mga nangangailangan lamang, sila ang tunay na nananalangin. Ito po, mga kapatid, when we are in difficult circumstances, we cling on to God. Para pong isang tao na nalulunod na binatuhan ng salbabida, hindi niya bibitawan yon. And now, as we see, yung mga nangyari po sa Tacloban, sa Samar, and there, maraming human dramas, and you will see, and you will read, no, ito na lang, dito kami kumapit, hindi na kami bumitaw, because his life was at stake. Hindi na niya bibitawan yon. That's what we are sometimes. When we are in very difficult circumstances, we cling to God. We cling to Him. When all human props are taken away from us, doon lang po natin mapagtatanto. Ang tanging solusyon ay ang Diyos lamang. At wala nang iba. Okay? Mga kapatid, again, the request was so simple. Lord, please, come and heal my son. Simple lang. Alam niya ang kailangan niya. Si Jesus, pumunta sa Capernaum, pagalingin niya ang kanyang anak. Alam niya ang kanyang ginugusto, gumaling ang kanyang anak. Bakit? Naghihingalo na mamamatay na ang kanyang anak. Time was of the essence. Lord, please come now. He's very close to death. Now, I want you to notice na yung kanya pong prayer, positive tsaka negative. Sabi niya, come, heal my son. Dalawa pong bagay. Una, positive, alam po niya na tanging si Jesus lamang ang kayang magpagaling sa kanyang anak. Ano po yung defective dun sa part ng kanyang prayer? Nakuha niyo po yun? Come, heal my son. Gusto niya, ang kanyang pananaw, kailangan physically present si Jesus sa tabi ng kanyang anak para gumaling ang kanyang anak. Nakuha niyo po yun? Jesus must be there. Jesus must travel 35 kilometers to Capernaum to heal his son. Hindi pwedeng si Jesus mag-stay sa Cana. That's why his faith is a little bit defective pa. Ano? Pero alam po natin what happened. Brothers and sisters in Christ, napansin po din natin, kapansin-pansin, hindi ginamit ng tao ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan o impluensya. Remember, siya po ay mataas kaysa kay Jesus. Si Jesus yung peasant. No? Siya yung nasa baba, subordinate. Hindi niya sinabi, palakasan. Alam mo, makapangyarihan ako. Under kita. Halika na, sama ka sa akin. Alam mo, may pera ako. Bigyan kita ng 10%, 20%. 250 million, 300 million, di ba? Binibigay doon sa lawyer nila po nung mga whistleblowers. 250 million, 300 million. No? Itong taong to, hindi niya ginamit 'yon. Para mabigyan siya ng special treatment. Hindi rin niya sinabi, alam mo, yung anak ko artistahin at mamamatay na. Naku, sayang naman. No, sabi lang niya, malapit nang mamatay ang aking anak. He was very close to death. Pansinin niyo po yung susunod na talata. Ang sagot ng Panginoon on the first reading, parang wala siyang puso. Parang tinataboy niya yung tao, yung nobleman. Nang sinabi ni Jesus, unless you see miraculous signs and wonders, you will never believe. Sipin niyo yun? Parang tinataboy, naglakad siya ng 8 oras pagdating doon, unless you nakakita ka ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi ka maniniwala. But that was not a rebuke doon sa tao. Remember, there were so many people following Jesus. The you is in plural.
And Jesus, ito po yung kanyang sinakomento, nalulungkot, naghihinagpis sa spiritual condition ng mga tao. Ang kanila pong filosofiya, to see is to believe. Seeing is believing. Hanggat hindi namin nakikita, hindi kami maniniwala. That was the problem of the lost world and even mga reliyosong tao. Even tayo, na minsan nandito tayo sa church, we still want to see. Kumilos muna ang Panginoon before we follow Him. And I believe when Jesus said this, dalawa po ang patama, dalawa po ang ibig sabihin. He was also referring to that man, and he was stimulating his faith. Nilalagay niya sa pagsubok ang pananampalataya ng nobleman nang sinabi niyang, ikaw ba kaya ka nagpunta sa akin dito para makita mo yung himala o gusto mo pang makilala ako? The problem with us, my friends, is not our desire for miracles, but our addiction to miracles. And that is the very reason. Yan po ang explanation bakit si Jesus hindi sumama sa Capernaum. You know why? Sapagkat kung doon siya nag-perform ng miracle, kung doon siya gumawa ng himala, ito pong mga taong to will keep on following Him. Not as the Son of God, but as a miracle worker. Ito pong mga taong to, yes, gagawin siyang popular, gagawin siyang famous, subalit hindi siya sasambahin bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat interesado sila sa spectacular. Na-miss nila ang ibig sabihin ng himala. Na-miss nila, bakit merong himala? Every time na ang Panginoon gumawa ng himala, meron pong layunin ang Panginoon. And this is also the problem with people. Gusto natin makita muna yung palatandaan. Gusto natin makita yung himala. Gusto natin makita yung kababalaghan. And then we put the condition to the Lord, Lord, hindi ako susunod. Hindi ko gagawin yan hanggat hindi ka nagpakita sa akin. But you see, this is here in this story, pinapakita po sa atin. No? It's not seeing is believing, but it's the reverse. Believing is seeing. You have to have faith first. Manampalataya ka muna bago mo makita yung mga himala. Before mag-manifest sa yon, there must be faith in here. You know, brothers and sisters in Christ, when we say, nakakaranas tayo ng mga himala, all the more that you should love Jesus more. Kapag dumarating may mga himala, ito ay himala sa akin, all the more na dapat naglilingkod ka sa Panginoon. All the more na dapat nakikilala mo siya ng mas mabuti if we claim ito yung himala. Miracles have no use. Bali wala po ang himala except to point to Jesus. Ang bawat himala na nararanasan natin, nagtuturo sa Panginoong Jesus. Bali wala ang mga himala kung hindi po natin nakita ang layunin ng Diyos sa mga himala. You see, this person, hindi ba siya, si Jesus, pwede ba siyang pumunta sa Capernaum? Siyempre, pwede. But He wanted to help that man and stimulate his faith. And then, sabi po ng tao, Sir, please calm down before my child dies. Sir, halika na kayo, baka mamatay yung aking anak. Nakita niyo yung sagot niya? Simple. Hindi niya sinabing, actually, ang sinasabi niya, wala akong pakialam sa mga himala. Wala akong pakialam sa mga palatandaan yan. Wala akong pakialam sa mga kababalaghan na yan. Please, come. Sabi niya, Sir, andun yung pagrespeto, andun ang pagkilala niya sa Panginoon. After all of those things, yung kanyang pananampalataya ay still immature. You know why? He has a request. Pero alam niyo, nagdidikta siya kay Jesus kung ano ang dapat gawin ni Jesus. Nakita niyo po yan? Kailangan Jesus, pumunta ka doon sa Capernaum, pagalingin mo ang aking anak. That was his belief. Again, he was telling God how to be God. The first rule of spiritual law, ang unang batas, palagi po nating inuulit, He is God and we're not. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Kung anong gusto niyang gawin, He does whatever pleases Him. Brothers and sisters in Christ,
Makikita po namin, this man has faith. That is good. He has a plan. That isn't that good. Why? Dahil hindi yun ang plano ng ating Panginoon. Man has a problem, and then he brings that problem to Jesus. Now we go to the second stage ng faith. Confident faith that we see in verse 50. And the third movement, Jesus makes promise to man. In verse 50, Jesus replied, "You may go. Your son will live." Anong request niya sa Panginoon? Lord, come. Sabi ng Panginoon, go. He was in a dilemma. The dilemma of faith. Sa atin, sa experiencing God, the crisis of faith. Sabi ng Panginoon, go and your son will live. I just don't know. Perhaps something gripped his heart. The Holy Spirit, I believe the Holy Spirit whispered to him, you can take Jesus at His word. Magtiwala ka. The Lord will come through. And so, that's what he did. He left. Di po ba? Dalawang himala that day. The healing of his son and the healing of the heart, ang puso ng tao, ng noble man. It was very hard for him. Isipin nyo, I want you to expand your imagination. Kausap niya si Jesus, please, Lord, halika na, sama ka na sa akin. Sabi ni Jesus, go. Was it easy for him to leave Cana? Ang dala-dala lamang niya, ang salita ng Panginoon, your son will live. Is that easy? There will be times in our life that we will be tested. God is saying, go. It is already done. Pero Lord, please, halika na, sama ka na. Paulit-ulit natin ginagawa, mga kapatid. That is simple faith on that noble man. He trusted not on the miracles, but on the word of God. Man has a problem. Man brings his problem to Jesus. Jesus makes a promise, and then man takes Jesus at his word. No? The man took Jesus at his word and departed. Now, pansinin niyo mga kapatid, hindi po siya humingi ng sign kay Jesus. Lord, aalis na po ako, pero pwede ba? Bigyan mo ako ng sign, bigyan mo ako ng proof, bigyan mo ako ng ebidensya na talagang ang pagagalingin mo ang aking anak. He risked everything. Pati yung life ng kanyang anak. Paano kung nagkamali siya? At pagbalik niya, patay na yung kanyang anak. Nakuha niyo po yun? Nakuha niyo rin po yung pananampalataya. Doon nagsimula, crisis faith, and then confident faith. He just leaned on the Word of God, that God's Word is true. Ano po ang pinangahawakan yung pangako ng Panginoon? His Word is true. Sabi po ni Saint Augustine, faith is to believe what we do not see. And the reward of faith is to see what we believe. You see? Believing is seeing, and then you'll see. Kapag kayo po ay naniwala. God's response to our repeated requests, please, Lord, come. Sabi ng Panginoon, you may go. Ibig sabihin ng Panginoon, it's a done deal already, go home. Matatagpuan mo ang may sakit, magaling na. What is there for us to do? Ano ba dapat natin gawin? Sabi ng Panginoon, go. Do we keep on begging, Lord, please? Sabi ni Lord, go. Hindi, Lord, please. Go na nga, please, please. When He says go, it is going home kahit wala pa yung ebidensya, wala pa yung proof, but believing that God will act on that promise. Mga kapatid, when Jesus says go, do we keep on asking Him, Lord, come? Lord, dali ka na? Or pag sabi ni Lord ng go, we will live maaring trembling, maaring may takot, maaring may duda, subalit andun ang ating pananampalataya that Jesus will come through. That Jesus will fulfill His promise to us. We have to trust Him.
before we see anything. We have to trust Him before there is any evidence. Man has a problem. Man brings his problem to Jesus. Jesus makes a promise, and man takes Jesus at His word. Crisis faith, confident faith. Now we go to confirmed faith. In verses 51 to 52, Jesus comes through. No? Makita po natin na, hindi ko na po babasahin, no? Pansinin nyo, alauna ng hapon, sabi po dun sa ating Bible, pero the next day na ang nobleman nakauwi, 8-hour walk lang. Ando na yung confidence niya. He slept somewhere. And when he was walking, perhaps ang daming pumapasok sa kanyang kaisipan. And then from afar, he saw people jumping, people clapping their hands, happy. Nung mapalapit, mga servants niya. Sabi niya, anong nangyari? Magaling na po ang inyong anak. Alam niyo, sabi ng tao, ng nobleman, kailan bumuti ang kanyang kalagayan? Now, para dun sa tao, sa nobleman, ang process ng pagpapagaling, gradual. Kaya sabi niya, kailan bumuti? So, maaari siguro yung mga, Master, hindi niyo po naiintindihan. Alam niyo, sa totoo lang, instant, nawala yung sakit, nawala yung deliryo, nawala na yung pagtatayo ng buhok. Okay na siya. Sabi niya, anong oras? 1:00 ng hapon. And he was reminded, 1:00 ng hapon, nang sinabi ng Panginoon, go, your son will live. Go, your son will live. It proves to us, ang Panginoong Jesus ay Panginoon ng panahon at ng distansya. He is the Lord of time and of distance. Jesus comes through. And lastly, contagious faith. Crisis faith, confident faith, confirmed faith, and then contagious faith. 3 times, he believed in Jesus. And each time, yung kanya pong pananampalataya na ilagay sa mataas na antas. Ang una, naniwala siya kay Jesus nang sinabing si Jesus ay nasa kana. Faith in His miracles. Pangalawa, naniwala siya nang sinabi ni Jesus, go. Faith in God's Word. Pangatlo, naniwala siya, lubos na naniwala nang pinagaling ang kanyang anak. Faith in Jesus Himself. Sa una, nanampalataya siya, ang kanyang pananampalataya sa mga himala. Ang sumunod, faith sa salita ng Panginoon. And finally, faith in Jesus Himself. Brothers, yung kanyang pananampalataya, nag-aalab. Kaya po shinare niya ang mabuting balita sa kanyang pamilya at sa kanyang mga alipin. And his household, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga servants, got saved. Pero nais ko po sanang banggitin sa bawat isa rin sa atin na hindi lahat ng ating mga panalangin ay sasagutin ng kagaya ng ginawa ng Panginoon dito. Hindi lahat ng mga may sakit, ng mga bata o matanda, will receive miraculous healing kagaya po nangyari dito. Sabi po ni Oswald Chambers, faith for my deliverance is not faith in God. Faith means whether I am visibly delivered or not, I will stick my belief that God is love. Whatever happens to me, God is love. Now, here is the ending of this. At nawa, if you will learn something from this story, behind everything else is the sovereign hand of God. Na ang Diyos ay soberenya. God is sovereign. Brothers, ano po yung sovereignty? God is in charge of all things, at all times, in every situation. Nothing just happens. Walang coincidence, walang aksidente, walang pagkakataon sa Panginoon. Nothing is allowed or caused by God apart
outside of His control. Ano pong ibig sabihin? Ang lahat na nangyayari po sa langit at nangyayari sa lupa, pati na sa impyerno, pati pagkilos ni Satanas, nasa kontrol ng Diyos. Sabi niya sa Isaiah 45:7, I form the light, I create darkness. I bring prosperity, I create disaster. I, the Lord, do all these things. Sino may gawa ng Yolanda? Panginoon. So what are you suffering right now? Are you in desperate circumstance? Are you in a place, napakalalim, pastor, napakadilim, gulong-gulo po ako sa aking buhay. Alam niyo po yung principle na pinag-aralan natin, you are where you are because God has placed you there. Kahit nasan po kayo ngayon, mabuti man o masama, ang Diyos ang may control nun. Siya ang naglagay sa inyo. And there are things, lessons na malalaman lang natin sa mga maiinit o nagbabagang pugon ating buhay. Merong mga lessons na malalaman lang natin sa pinakamalalalim na pit, na hukay ng ating buhay. May mga lessons na malalaman lang natin sa pinakamadilim na kuweba ng ating buhay. May mga lessons na tayong matutunan lamang doon sa Yolanda, signal number 4 ng ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, you are where you are right now because I place you there. Because I place you there. You know, when desperate circumstances come, and when we look at our problems, Lord, please, come. God says, go. Be in peace. Hawak ko, sagot ko ang mga problema mo. Ako naglagay sa iyo dyan. Ako ang naglagay sa iyo dyan. Will we have faith to go in peace and trust Him? Tayo po ba'y mananampalataya at andun ang kapayapaan? Mga kapatid, when we do that, tayo mananampalataya, we will see a greater miracle than the one that we have sought in the beginning. Mas malaking himala ang atin pong mararanasan kesa sa himala na hinihingi natin sa Kanya. Kayo po ba'y, are you hurting today? Are you in deep financial problem today? Are you in a very difficult circumstance today? Alam niyo po, yan po ang biyaya, the gracious hand of God, drawing you closer to Him for His grace and mercy. If you are in a desperate circumstance, wala nang lunas, wala nang kapag-apag-asa, it might be the gracious hand of God pushing you to have faith para ikay manampalataya sa Kanya. Siya lamang po ang solusyon sa bawat dinadanas ng bawat isa. And I would like to end with this quotation. I don't know kung kanino galing to. I just got it from my notes. Sabi niya, Jesus continually puts us in places we don't want to go. And He makes us face things that we don't want to face in order to achieve in us what we always want but don't know how to find. Merong mga sitwasyon, merong mga lugar na ayaw nating mapuntahan, ayaw nating harapin, subalit ang Panginoon ang siyang nagdala doon upang sa ganoon matagpuan mo yung iyong hinahanap for a long time. Brothers and sisters in Christ, this is a blessing na ayaw ng bawat isa. Suffering, pain. But it is something na kailangan ng bawat isa upang ang kanyang pananampalataya ay lumago. Upang ang kanyang pananampalataya ay tumibay. And when suffering or desperate circumstances bring us closer to God, then it is a blessing from Him. Let us close our eyes and allow me, I want you to
lead, this is how I want you to lead in this closing prayer. Nais ko po sanang imagine ninyo, kayo po yung desperate father in front of Jesus. Come on, let us close our eyes. Nasa harapan nyo ang Panginoong Jesus ngayon. And He is saying, ano yung need mo? Ano yung nais mo? If you have to beg, if you have na ang feeling, mamalimos ang dating, do it right now in front of Jesus. Now listen, maaring i-remind sa iyo ng Panginoon, nangako na siya sa iyo. Meron ka ng pinangahawakang pangako sa Kanya. At doon sa pangakong yon, meron din kasamang utos. Maaring sinasabi niya, you stop sinning. Maaring sinasabi niya, baguhin mo na ang iyong ugali. Maaring sinasabi ng Panginoon, tanggalin mo na yung bitterness mo. Tanggalin mo na yung puot. Tanggalin mo na yung mga pangit na ugali mo. Maaring sinasabi ng ating Panginoon, change and be transformed. Maaring Jesus is talking to you sa iyong quiet time with Him, your time with Him. Paglapit mo sa Kanya, maaring napalayo ka na sa Kanya for a time. And here you are, Lord, please, begging, Lord, please come. Please come. Now God says, if you promise, at ganoon, Lord, I surrender everything to you. Okay po, I'll do this. God says, go. Go. Be in peace. I'll take care of your problems. Will you believe and obey Him? Lord, alam mo po, ang inilalapit ng bawat isa sa iyo ngayon. Kagaya po ng amin na tungayan na kasaysayan, ang tao ay wala ng kapag-apag-asa, subalit ikay gumawa ng isang himala. Nais ko po, Panginoon, ang bawat isa din sa amin na ito, sa oras na ito, ang amin pong nilapit sa iyo, bigyan mo po ng katugunan at gumawa ka ng himala. And we know na pangako mo, go! Be in peace. Hawakan po namin yon ng buong pagtitiwala that there is already peace in us, that you will answer our prayers. Thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bilang awit pagtungan, inangayayahan ko po tumayo ang bawat isa. Kapayapaan
Nakaupo na po ang kapulungan. Sinasabi po sa 2 Korinto, Kabanatang 9, talatang 6 hanggang 7. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, tapat na Diyos, maraming salamat po sa opportunity na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang minsan pa ay maibalik namin ang nararapat sa iyo. Maibigay namin, Panginoon, ang aming mga handog. Hinihiling ko, Panginoon, na pagpalain mo po ang mga biyaya na ito upang patuloy magamit sa iyong gawain. Sa pangalan po ng iyong Panginoon, ng aming Panginoong Hesus. Amen.
hinihiling ko pong tumayo ang kapulungan. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay ng panibagong sigla at lakas sa aming buhay espiritual. Salamat sa inyong lingkod na patuloy na ginagamit at gagamitin pa sa iglesyang ito. At salamat din sa mga kaloob at mga ikapo. Ang aming dalangin na pagpalain niyo ito at patuloy na magamit sa ikalalaghanap ng iyong salita. Dalangin ko po, aking Ama, nataglayin ng bawat isa ang mga salita mo na sa aming pag-uwi ngayon, uuwi kaming may kagalakan. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Sama-sama muli nating awitin ang Panginoon at ating i-declare, O Lord, Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang saligan ko, O Diyos siyang tuwihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Dapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, O Diyos siyang tuwihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Dapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. God bless us all.